Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1621. Ngumiti ng mapait ang isa sa mga lalaki at nagsabi, Pavilion Master, tumawa siya, mayroon akong magandang balita. Magandang balita. Magandang balita. Agad na sumimangot si Joel at nagalit, sabihin mo sa akin. Haha, nabigo silang matuto ng anuman. I saw some of them looking very dejected, wika ng lalaki, halata sa tono nito ang saya. Sa tingin ko, walang silbi ang 7 ball ang bato na iyon, at posibleng wala itong kinalaman sa paglusot sa Ultimate God level. Ang lahat ay nag-aaksaya lamang ng kanilang oras na walang ginagawa. Ibig sabihin walang nakalusot sa Ultimate God level, oo. Well, ito ay talagang magandang balita. Bahagyang nakahinga si Joel. Gayunpaman, bahagyang nadismaya siya nang isipin niya kung paanong tila walang mga pagkakataong makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Hindi ba iyon nangangahulugan na wala na rin silang mga pagkakataon? Wala ba ang sukdulang antas ng Diyos? Mapait na ngumiti ang isa sa mga elder at nagsabi, Tara na, Pavilion Master. Tingnan ang iba pang puwersa, nagsimula na silang umalis. I think it's best if we return to our ancient clan as we have wasted our time waiting here. Siyempre, mabuti na walang nakalusot sa Ultimate God level. Magkakaroon tayo ng malaking problema kung sino man sa mga miyembro ng Pamilyang Puti ang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos at magdulot ng kaguluhan sa ating Cloud Sky Sect. Si Lily, gayunpaman, ay nakasimangot sa balita habang siya ay tumabi sa kanila. Pinag-isipan niya ito at sinabing, mukhang hindi ito tama, masama ang kutob ko dito. Totoo ba na ang lahat ay tila nalulungkot sa sandaling iyon? Ang mga lalaki ay nagsimulang mag-isip tungkol dito. After some time, the previous man said, parang hindi naman ganoon. Bagamat marami sa mga Panginoon ng pamilya at iba pa ang bumaantong hininga, hindi sila masyadong nalungkot. Nakangiti pa nga ang ilan sa mga matatanda. Agad namang napangiti si Lily. Hindi ko akalain na wala silang natutunan. Siguradong may natutunan sila at nagkunwaring nagsasabing hindi nila natutunan. Nagpanggap na wala silang natutunan. Sinasabi mo ba na sinadya nilang sabihin na wala silang natanggap na impormasyon noong ginawa nila? Huminga ng malalim si Joel nang marinig niya ito at mukhang nagulat na. Isipin mo ito, may sasabihin ba sila kung talagang nakatanggap sila ng anumang mabuting balita? Talagang hindi, at tiyak na ilihim nila ito. Kung tutuusin, napakaraming mga casual na tagapagsanay, hindi kilalang o pangatlong klaseng aristokratikong pamilya sa labas na sumugod mula sa mga kalapit na lugar. Posible pa nga na inasahan nila ang pagdating natin. Nagsimulang mag-assumption si Lily. Tapos, nakikita rin natin ang mga sinag ng liwanag, at medyo normal na sa atin ang sumugod, kaya tiyak na nagsisinungaling sila. Kung talagang walang anumang kapaki-pakinabang na balita, dapat ay nabigo ang bawat isa sa kanila dahil may mga bagay na hindi may tatago, lalo na kapag napakaraming tao doon. Ilang tao sa tingin nila ang kaya nilang magsinungaling? Honey, napakaraming kahulugan ng sinabi mo. Naramdaman din ni Joel na malaki ang posibilidad nito. Napaisip siya at tinanong muli si Lily, ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Wala tayong magagawa kung hindi umimik ang mga lalaking ito. Simple lang ito. Nagpadala rin ng mga tao ang ilang mga third class na aristokratikong pamilya, at marami sa kanila ang nakapasok. Paano ito, ngayong aalis na sila, kailangan lang nating mag-isa ng isang mas mahinang pamilya sa kanilang paglalakbay at tanungin sila kung ano ang nangyayari. Isang calculative gleam ang sumilay sa mga mata ni Lily habang hinihigpitan niya ang kanyang mga kamao. Patayin ang isang pares ng kanilang mga tao. Tiyak na may makukuha tayo kung ganoon. Napakatalino niyan. Mukhang ang pagsasama mo sa akin ay isang matalinong pagpili pagkatapos ng lahat, honey. Tumawa si Joel. Matapos tingnan, itinoon niya ang direksyon kung saan lumipad ang isang mas maliit na pamilya. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang mga miyembro ng Cloud Sky Sect at palihim na sinundan sila mula sa kabilang direksyon. Kabanata 1622. Samantala, natuklasan din ni Elder Mosley mula sa Hall of Divine Royal ang problema. Di nagtagal, lihim nilang sinundan ang isa pang maliit na third class na aristokratikong pamilya pagkatapos nilang magkaroon ng panloob na talakayan. Matapos lumipad ng kalahating araw, ang mga miyembro ng dating ikatlong klaseng aristokratikong pamilya ay hinarang ni Joel at ng iba pa. Master Joel, ano? Nagkataon lang. Nagkataon lang na nakasalubong kita sa ganyang lugar, no? Ang mga tao mula sa pangatlong klaseng aristokratikong pamilyang ito ay nanghina nang mapansin nila ang malaking bilang ng mga miyembro mula sa Cloud Sky Sect sa kanilang harapan. Lubhang kinakabahan sila, nandito sila para sa masasamang intensyon.
Bakit pa nila sila makakasalubong sa napakatiwangwang na lugar? Haha, nagkataon lang talaga. Wika ng natatawang Joel habang sinusukat ang mga ito. Master West, hindi ako magpapatalo at diretso sa punto. Kalalabas lang ninyo mula sa pamilyang puti at sinundan namin kayo. Magsalita ka dahil alam kong medyo marami na kayong nakapasok. Sabihin mo sa akin ang sitwasyon sa loob. Ang Panginoon ng pamilyang kanluran ay agad na bahagyang nagdilim ang ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos niyang marinig ito. Natahimik siya ng ilang segundo bago siya nakangiting sumagot, Master Joel, totoo po na pumunta kami sa White family. Pinayagan nila tayong makapasok dahil sa dati nating kasunduan. Bahagyang natigilan si Joel at nakakunot ang noo niyang tanong, agreement. Anong kasunduan? Bago kami pumunta sa Black Windy Island, ang mga aristokratikong pamilya na tulad namin ay nakipagkasundo sa young master ng White family na magtulungan sa pagpasok sa Black Windy Island para mabawasan ang mga nasawi. Para naman sa ball ang bato, kahit sinong nakakuha ng item, hindi ito kayang labanan ng ibang puwersa. Sa sandaling ito ay nakaimbak sa martial ring ng isang tao, ang Panginoon ng pamilyang kanluran ay masasabi lamang kay Joel ang mga hindi gaanong mahalagang detalye upang matuno ang kanyang hinala. Nakikita ko, hindi nakakagulat na walang sino man sa inyo ang nagdurusa ng malaking pagkalugi pagkatapos pumunta sa Black Windy Island at hindi marami sa mga miyembro ng pamilyang White ang namatay. Gayunpaman, marami sa mga miyembro mula sa aking sinaunang angkan at ang pamilyang Hunt na pumunta sa Bright Snow Mountain ay namatay. May ganoong kasunduan pala. Sa wakas ay napagtanto ni Joel ang nangyari. Nakangiting sabi niya, kung gayon, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nakita mo pagkatapos mong pumasok sa bulwagan ng pamilyang White ngayon? May natutunan ba kayo? Agad na sabi ni Master West. Master Joel, pumasok kami sa bulwagan kasama nila, ngunit naniniwala ako na nakita mo rin ang nangyari. Mayroong 7 sinag ng liwanag kasunod ng pagdating ng 7 ball ang bato. Gayunpaman, natuklasan namin na walang nagawa ang mga beam pagkatapos nilang magsama-sama, at hindi ito nakatulong sa sinuman na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Pinag-aralan ng lahat ang mga sinag ng liwanag sa loob ng ilang panahon ngunit wala pa ring nakita. Kaya lang makakauwi na lang tayo sa kani-kanilang tahanan. Tama, Master Joel. Inaabangan namin ito. Naisip nating lahat na ang husay sa pakikipaglaban ng isang tao ay maaaring mapataas at ang isang tao ay maaaring makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos pagkatapos magsama-sama ang 7 sinag ng liwanag na iyon. In the end, it was all for naught and we just expected too much. Agad na sumang-ayon sa gilid ang isa pang elder mula sa West family. Hindi sila bobo. Kung wala silang sinabi, tiyak na hindi sila pagtitiwalaan ng kabilang partido. Kung may sinabi silang hindi nauugnay, gayunpaman, maaaring maniwala ang kabilang partido sa kanilang sinabi, novel drama. Totoo ba? Wala kayong natutunan pagkatapos ng mahabang oras dito. Pinagmasdan ng mabuti ni Joel ang 2 taong ito, at halatang kinwestiyon niya ang pagiging maaasahan ng kanilang sinabi. Totoo, Pavilion Master Collins. Saan kami magkakaroon ng lakas ng loob na magsinungaling sa iyo? Ang iyong Cloud Sky sect ay isa sa 4 na sinaunang angkan, at wala kaming lakas ng loob na magsinungaling sa iyo. Wika ng Panginoon ng pamilya ng West family, tumatango-tango habang ginagawa niya. Baka nagsisinungaling ka. Ngumisi naman si Lily na nasa gilid at sumulyap kay Joel. Nakuha agad ni Joel ang ibig sabihin ni Lily. Hinawakan niya sa leeg ang matanda at pinatayo. Lumakas ang chi sa kanyang mga kamay. Magtapat ka, o papatayin kita kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Ito, totoo, Pavilion Master Collins. Talagang wala silang natutunan, at hindi namin alam kung paano makapasok sa sukdulang antas ng Diyos. Kabanata 16:23. Nagulat sa inasal ni Joel, iginiit ni Master West ang kanilang paninindigan sa pag-iisip kung gaano kabait si Jackie sa kanya at sa iba pa, novel drama. Gayunpaman, hindi madaling lokohin si Joel. Kinagat niya ang leeg ng matanda sa pamamagitan lamang ng paghigpit ng pagkakahawak nito. Snap! Ikalimang matanda. Marami ang nagalit nang makita nila ang sitwasyong ito at ang ilan ay mahigpit na naikuyom ang kanilang mga kamao, ngunit alam nilang wala silang gaanong tao kumpara kay Joel at sa kanyang mga tauhan. Niwala silang master sa peak stage ng tunay na antas ng Diyos. Ang tanging tao na may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban sa kanila ay ang Panginoon ng pamilya sa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos. Paano nila malalabanan ang mga tao mula sa Cloud Sky sect? Ayaw mong sabihin sa akin. Hindi pinansin ni Joel ang nag-aapoy na mga tingin na ipinadala sa kanyang direksyon habang binuhat niya ang isang matandang babae sa kanyang leeg at itinaas ito mula sa lupa. Sabihin mo sa amin kung ano ang natutunan mo sa loob ng totoo.
Kung hindi ka magsasalita, siya na ang susunod na mamamatay. Lola, nababalisa ang isang dalaga habang namumula ang mga mata. W, hindi kami nagsisinungaling sa iyo. Dinuraan si Master West sa nagngangalit na mga ngipin. M. Panunuyan ni Joel habang hinihigpitan ang hawak at pinatay ang matandang babae. Talagang kaya mong panatilihin ang iyong kalmado, Master West. Kung gayon, ang susunod ay siya na. Napakurap-kurap si Joel at pinalaki ang isang binata sa isang kisap mata. Ang lalaki ay walang iba kundi ang anak ng West Family Master. Sa loob-loob ni Joel ay hindi sigurado kung nagsisinungaling sa kanya ang pamilyang West, ngunit binalak pa rin niyang subukan ang mga ito kahit na maling tao ang napatay niya. Gaya ng inaasahan, pumayag si Master West sa huli habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bitawan mo ang aking anak, at sasabihin ko sa iyo kung ano ang nangyari. Natuwa sa pag-amin, ibinalik ni Joel sa lupa ang binata habang nakahawak pa rin sa leeg ang mga kamay nito. Magsalita ka, at hindi mamamatay ang anak mo kung tapat ka. Siyempre, kung magsisinungaling ka, hindi lang ang anak mo ang papatayin ko, kundi lahat ng tao dito ay mamamatay din. Ang mga sulok ng bibig ni Master West ay kumaibot ng ilang beses bago siya umamin, ang pinakamataas na antas ng Diyos ay umiiral. Ito ay umiiral. Sige, magpatuloy. Paano makakapasok ang isang tao sa pinakamataas na antas ng Diyos? May nakalusot ba sa kanila? Nakuha ba nila ang anumang bagay tulad ng isang martial art technique o iba pang mga item? Tuwang-tuwa si Joel, at puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hahayaan na sana niyang umalis ang mga West kung pinaalalahanan siya ni Lily. Sa hindi inaasahan, nakuha niya ang impormasyong gusto niya pagkatapos niyang kumilos ng tusong. Walang nakalusot sa Ultimate God level, pero may ilang clues. Maraming mga master sa Ultimate God level matagal na ang nakalipas, ngunit napunta na sila sa Misty Forest. Nagayos kami na magtipon sa labas ng Misty Forest makalipas ang isang linggo, at sabay kaming papasok sa Misty Forest, reklamo ni Master West sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Kabanata 1624. Sa Misty Forest makalipas ang isang linggo. Natuwa si Joel sa nalaman niyang balita, excited kahit na. Tila ang pagbisita sa Misty Forest ay magbibigay ng isang pag-asa na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, at tila ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya at sa iba pa. Tumingin si Master West kay Joel at nagmakaawa, Master Joel, nasabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Pwede bang palayain mo ang anak ko at hayaan mo na kami? Napaisip si Joel at pinakawalan ang binata sa pagkakahawak nito bago sinabing, you guys can't forget what happened today. Hindi malalaman ni Jackie at ng iba pa na kayo ang nagpaalam sa amin ng sitwasyon. Wala kayong matatalo kung ganoon. Huminto muna si Joel dito bago siya nagpatuloy, syempre, hindi ako maghahirap kung tumalsik ka. Sa kabaligtaran, ang pamilyang puti o ang iba pang mga sinaunang angkan ay iisipin ka bilang isang taksil, na niloko mo sila. Walang sino man sa kanila ang magpapatawad sa iyo at sa iyong pamilyang West. Si Lily, na tumabi sa kanila, ay nag-isip tungkol dito at sinabi kay Joel, mahal, sa palagay ko dapat nating isama ang ilan sa kanilang mga tao upang maiwasan silang kumilos ng hindi tapat. Mas mabuti kung hulihin natin ang ilang tao bilang mga hostage. Sabi mo, hayaan mo kami pagkatapos naming sabihin sa iyo ang nangyari. Galit na galit si Master West, hindi inakala na sila ay magiging kasuklam-suklam. Hindi lamang nila napatay ang dalawa sa mga miyembro ng pamilyang kanluran, ngunit mabilis din silang nagbago ng isip. Haha, noon iyon, at ngayon. Tumawa ng malakas si Joel at nagutos, kunin ng 5 sa kanilang mga tao, ang young master ni Master West at ilan pang matatanda. Hindi katanggap-tanggap yan, honey. Agad namang kinumbinsi ni Lily, hindi ba magiging madali para sa mga tao mula sa pamilyang puti na malaman kung ano ang ginawa namin kung mahuli mo ang kanilang young master at ang kanilang mga matatanda? Kung tutuusin, hindi ba magmumukhang problemado kung hindi dinala ng mga miyembro ng pamilyang kanluran ang kanilang young master at ang kanilang mga matatanda sa isang lugar tulad ng Misty Forest? Noon lang nagising si Joel. Tama ka. Ang bait pa naman ng asawa ko. Paano ito, kunin natin ang ilan sa kanilang mga patronum o apo ng ilang matatanda. Gagana yan, tama ba? Tumanggo si Lily. Mas katulad niyan. Bagaman ang mga miyembro ng pamilyang kanluran ay labis na ayaw sumunod, kinuha ni Joel at ng iba pa ang ilan sa kanilang mga tao bilang mga hostage. Haha, salamat sa iyong kooperasyon, Master West. Napakasimple lang, ang kailangan lang ninyong gawin ay mag-isip lang ng paraan para mag-iwan ng ilang marka para sa aming mga tao na susunod sa inyo. Kung hindi, ang mga taong ito mula sa West family mo ay mamamatay. Tumawa ng malakas si Joel at ang iba pa bago sila umalis.
Galit na galit si Master West nang makita niya ang dalawang katawan sa lupa kaya medyo nanginginig ang boses niya, hindi ko inaasahan na ang mga tao mula sa Cloud Sky Sect ay magiging kasuklam-suklam na gumawa ng ganito. Buntong hininga, masisisi lang natin ang sarili natin sa pagiging malas. Ngayong hawak na nila ang ating mga tao bilang mga bihag, hindi natin masasabi kahit kanino ang tungkol dito. Kung hindi, ang pamilya Cabello, ang pamilyang White, o ang sinuman sa mga tao mula sa tatlong iba pang sinaunang angkan ay may kakayahang tanggalin sila sa pamamagitan ng isang kaway ng kanilang mga kamay. Kabanata 1625. Isang matanda ang bumaantong hininga at nagdalamhati sa kanilang kapalaran. Tatandaan natin itong mga maput nilang aksyon. Ipaghihiganti namin ang aming mga tao kapag nagkaroon kami ng pagkakataong magtagumpay sa pinaka-Diyos na antas o maging isang master. Ungol ng anak ni Master West sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Tumango si Master West, ngunit bumulong siya, oo, ngunit wala tayong magagawa ngayon maliban sa pagsunod sa utos nila. Pare, ilang tao ang dapat nating dalhin sa Misty Forest ilang araw mula ngayon? Tanong ng anak ni Master West. Ang kagubatan ay magiging mas mahirap na lumabas sa mas malalim na pagpunta natin. Mahirap maglakbay sa loob at labas ng lugar na iyon, at wala rin kaming ideya kung saan nagpunta ang mga masters na iyon noong mga nakaraang taon sa huli. Hindi ba delikado kung sasama tayo sa kanila? Ang lahat ay hindi alam. Tama ka, pero talagang malakas ang tukso ng Ultimate God level, and we should try our best to send more people there. Gayunpaman, sa palagay ko mas mainam kung mag-iwan tayo ng ilang tao sa totoong antas ng Diyos dito dahil ito ay masyadong mapanganib. Dapat nating hikayatin ang mga nasa elementarya at intermediate na yugto ng demigod level na huwag sumama sa atin, ngunit kung ipipilit nila, sila na ang bahala. Siyempre, walang makakapagkumpirma na babalik sila sa kanilang paglalakbay. May layuning sinabi ni Master West pagkatapos niyang tumahimik ng ilang oras. Kung tutuusin, naitala ng sinaunang Tom na wala sa mga master na iyon ang bumalik pagkatapos nilang pumunta doon, at hindi alam kung bakit ganoon. Posibleng mayroong isang lugar kung saan mas maraming chi kumpara sa lugar na ito, at walang gustong bumalik. Sige, bumalik tayo at pag-usapan pa natin ito. Dahil doon, umalis ang mga miyembro ng pamilyang kanluran at umuwi. Samantala, sa White family, bumalik na si Jackie sa kwarto niya. Lumapit si Selena sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay, sinabing, mahal, nalaman ko na ang sitwasyon. Kailangan kong sumama sa iyo sa pagkakataong ito. Buntong hininga. Hindi kami sigurado sa sitwasyon doon, at maaaring lubhang mapanganib ito. To be honest, I don't really wish for you to risk everything with me. Napabuntong hininga si Jackie bago siya nagpatuloy, hindi makakasama sina nanay, lolo, lolo't lola mo, at Kylie dahil masyadong mababa ang kanilang husay sa pakikipaglaban, lalo na si Kylie. Masyado pa siyang bata. Nakapagdesisyon ka na ba? Nakapagdesisyon na ako. Hindi kita maaaring samahan sa iyong mga nakaraang pakikipagsapalaran dahil natatakot ako na guluhin kita sa aking mababang husay sa pakikipaglaban. Nagsasanay ako ng husto, at nasa intermediate stage na ako ng demigod level. Oo, hindi naman ganoon kataas, pero hindi rin nakakaawa, kaya kailangan kong sumama sa iyo. Panay ang ekspresyon ng mukha ni Selena. Higit pa riyan, napakaraming eksperto ang hindi na bumalik pagkatapos nilang pumunta doon, at natatakot ako na mahihirapan kang bumalik mula roon, kaya ako, dapat sumama sa iyo. Kahit anong mangyari pagkatapos nating pumunta doon, susundan kita. Hindi ako natatakot kahit na ang paglalakbay na ito ay maaaring magbuwis ng aking buhay. Si Jackie ay hindi kapani-paniwalang naantig nang marinig niya ang proklamasyon ni Selena. Sige, sabay na tayo this time, and I believe babalik tayo. Kung tutuusin, naghihintay pa rin si Fernando na iligtas ko siya. Gusto ko noong una. Umalis pagkatapos ng kalahating buwan. Mas marami kang oras para samahan ang iyong mga magulang at ang aming anak na babae. Pagkatapos ng lahat, ang aming hinaharap ay hindi tiyak sa oras na ito, at wala akong ideya kung paano ito magiging, ngunit hindi kami iniwan ni Fernando ng maraming oras. Oo, naiintindihan ko. Nakita ko na ginugugol mo ang iyong libreng oras sa paglilinang ng mga premium na table ta sa ikalawang baitang kamakailan. Paano ito nangyayari? Nag-breakthrough ka ba? Napangiti din si Selena nang makitang pumayag na si Jackie dito. Alam din niya na kung hindi siya nagsasanay ng husto at medyo may talento, hindi siya isasama ni Jackie sa kanyang bagong husay sa pakikipaglaban. Kabanata 1626. May improvement na, pero hindi pa rin ako nagtagumpay sa paglilinang ng tableta, sagot ni Jackie na may tipid ng ngiti.
Wala akong planong magtanim ng mga table tas sa susunod na mga araw para makasama ko si Kylie at ang iba pa, ngunit ipagpatuloy ko ito sa tuwing magagawa ko at sisikapin ko ang aking makakaya upang maging isang pangatlo o ikaapat na baitang alchemist sa lalong madaling panahon. Nang sumunod na mga araw, sinamahan nina Jackie at Selena sina Kylie, Joanne, at ang iba pa na mamasyal sa kalapit na bayan sa kanilang bakanteng oras. Para naman kay Ben, wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa likod dahil hindi pa siya nakapasok sa semi-stage ng God level. Sa kabilang banda, si Fiona at ang iba ay nangangailangan din ng kanyang kumpanya. Tungkol naman kay Elaine, hiniling ni Jackie na manatili siya at bantayan ang pamilyang puti dahil nanatili si Ben. Inayos din nila ang ilang taong may mas mataas na husay sa pakikipaglaban na pumunta sa Misty Forest kasama nila. Upang maging mas ligtas, nag-iwan si Jackie ng 2 hanggang 3 miyembro sa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos upang protektahan ang pamilyang puti. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nagsimula na si Jackie at ang iba pa sa kanilang paglalakbay nang mapansin nilang malapit na ang oras. Halos 20,000 katao ang sumama sa kanila, at sila ay nasa intermediate o huling yugto ng demigod level. Ang 20,000 kataong ito ay naghiwalay at maaaring sumakay sa espada ni Jackie, Nash, o Kenneth habang naglalakbay sila sa Misty Forest. Nakita ni Jackie at ng iba pa ang Misty Forest mula sa malayo kinaumagahan, at ang kagubatan sa harapan nila ay parang walang hangganang dagat na walang katapusan. Nako! Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakalaking dagat ng kagubatan. Mukhang napakaganda ng hangin na dumadaloy. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Selena sa nakita. Oo! Ang lugar sa harap natin ay parang panaginip, nababalot ng ambon, ngunit mas madaling mawala sa kakahuyan kapag mas malalim ang pagsama ng isang tao sa kakaibang ambon sa paligid. Habang lumalalim kami, may isa pang ambon na kulay pink. We dare not enter that area as we can't fly in that area. Isa itong maze doon, at mauubos ang lakas mo para makalabas ka lang. Paliwanag ni Titus. Hindi lumabas siyang Master Lance at ang iba pa pagkatapos nilang makarating sa gubat na ito, at natatakot ako na namatay sila sa loob. Ang mga taong ipinadala namin upang hanapin sila ay hindi nang ahas na pumasok sa lugar at maaari lamang maghanap sa ilang mga lugar dito. Napabuntong hininga si Nash nang marinig ang pagsasalaysay na ito. Si Lance at ang iba ay na-curious siguro sa kagubatan na ito, na hindi nila alam na nakapasok sila at hindi nila alam ang lugar. Buntong hininga. Napakatagal na ng panahon lahat ng tao ay napahamak na. Naisip ito ni Jackie at tinanong si Nash, pare, paano kung hindi sila namatay? Paano kung buhay pa si Lance? Sa tingin mo, kapuputin ka niya. Matatanggap niya ba ako? Sandaling natigilan ang tanong niya kay Nash bago sumili ang mapait na ngiti sa mukha niya. Iyon ay lubos na hindi malamang. Napakaraming halimaw na halimaw sa Misty Forest na ito, at kailangang mag-ingat ang lahat. Noon pa man ay maganda ang relasyon ni Lance sa kanyang ina. Kung buhay pa siya, sa tingin ko ay mahihirapan siyang tanggapin ang lahat ng nangyari. Siyempre, may posibilidad na wala siyang ideya sa ginawa ng kanyang ina. Maaaring iba ang mga bagay kung alam niya ang tungkol dito. Sige, tumanggo si Jackie, at nagpatuloy sa paglipad ang grupo. Samantala, ang isang Panginoon ng pamilya ng isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya ay tumawa sa kasabikan habang sila ay nakatayo sa isang kapirasong lupa sa labas ng kagubatan. Ang kailangan lang natin ay hintayin ang mga miyembro ng White Family. Nandito na ang mga tao natin simula kahapon. Haha, halos hindi na tayo makapaghintay. Ang isa pang Panginoon ng pamilya mula sa isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya ay nagsabi pa, narito na ako mula noong nakalipas na 2 araw. Kami ang pinakaunang nakarating dito. Napangiti ng mapait si Alejandro pagkatapos niyang marinig ito. Kayong mga tao ay natatakot na ang mga puwersa na may mga ball ang bato ay dumating ng mas maaga at pumasok ng hindi naghihintay sa iyo, hindi ba? Lahat kayo ay narito ng mas maaga kaysa sa plano. Haha, hindi ganoon, Master Cabello. Ang pangunahing bagay ay medyo maganda rin ang tanawin dito, at parang magandang ideya na pumunta ng mas maaga para ma-enjoy natin ang tanawin. Bukod pa riyan, maaari tayong makinabang sa paglalakbay na ito at pambihirang tagumpay sa pinaka-Diyos na antas o mas mataas na kaharian kung tayo ay mapalad. Sa kabaligtaran, maaari tayong mamatay sa loob kung tayo ay malas. Gayunpaman, hindi magiging madali kung gusto nating bumalik. Ay enjoy na lang natin ang langit at lupain habang kaya pa natin. Kabanata 1627. Ang Panginoon ng pamilya ng pangatlong klaseng aristokratikong pamilya ay ngumiti ng nakakahiya. Hindi na ako makapaghintay. Bakit napakabagal ng mga miyembro ng pamilyang puti? Magpapatuloy ba tayo at tingnan? Baka may nangyari. Nagsimulang mag-alala si Harry mula sa Divine King Sect.
Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang mga puwersa tulad ng Hall of Divine Royal at Cloud Sky Sect ay hindi mga taong dapat masaktan, lalo na ang kanyang nakababatang kapatid. Bagamat tumakas siya matapos siyang talunin ni Jackie, hindi siya ganoon kadaling sumuko. Nang lumabas ang lahat, malinaw nilang sinabi na hindi sila nakatuklas ng anumang balita tungkol sa pagpasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Gayunpaman, kung may pinaghihinalaan ang kabilang partido sa loob ng ilang araw na ito, may posibilidad na maaari silang makatuklas ng mga pahiwatig. Huwag kang mag-alala, dapat maayos ang lahat. Kahit na may gustong mangagaw ng mga bowl ang bato, pipiliin nila ang mga tao mula sa aming tatlong sinaunang angkan at hindi ang pamilyang puti. Sa lakas ng pakikipaglaban ni Jackie, hindi nila maaagaw sa kanya ang bowl ang bato. Nakangiting walang pakialam si Shelby habang naghihintay. Ilang sandali pa, nakita ng mga tao ang isang grupo ng mga tao na lumilipad patungo sa kanila mula sa malayo. Nandito na sila. Si Jackie, Paul, at yung iba pa. Nandito na sila. Hinihintay na lang natin ang mga bowl ang bato nila. Bumulwak ang mga miyembro ng pamilya Lucas. Guru, ito ay yung master at ang iba pa. Ang isa sa mga Petronas mula sa pamilyang Hemperly ay tulad ng galak nang makita niya si Paul at ang iba pa. Ang lahat ay muling bumalik sa orihinal nitong posisyon. I'm sorry kung pinaghintay ko kayong lahat. Habang pinipigilan nila ang kanilang mga lumilipad na espada sa himpapawid, si Jackie at ang iba pa ay magalang na nagkumpas ng kanilang mga kamay sa mga taong naghihintay sa kanila. Sa pag-inspeksyon ng mga tao, napansin niyang bukod sa mga pamilyang nakipagkasundo sila noon, lumapit din ang pamilya Canmore at Lucas family. Bukod doon, naroon din ang tatlong sinaunang angkan. Ang malaking pagtitipon ng mga tao ay halos katumbas ng kabuoang 300,000 katao, at ito ay isang malaking pulutong ng mga tao. Haha, ayos lang, kara-rating lang namin. Mahinhinang umiti ang family master na dumating isang araw kanina. Pagkatapos ay mataimtim niyang tinanong, "Young Master Jackie, siguradong pagod kayo sa paglalakbay na ito. Paano kung magpahinga ang lahat bago tayo magpatuloy sa paglalakbay? Sa tingin ko, dapat tayong makarating sa lugar kung saan hindi tayo maaaring lumipad, at doon tayo magpapahinga," maingat na mungkahi ni Jackie. Lahat ay mukhang nasa sabik ng si Jackie ay nagplano na simulan ang paglalakbay kaagad sa bat. Sa sandaling ito, kinuha ni Kevin ang sinaunang tom at tiningnan ang mapa. Pagkatapos tingnan ito ng detalyado, sinabi niya, ang paglalakbay sa direksyong ito ay magagawa ang lansihin. Sige, tara na. Tumango si Jackie, at nagsimulang lumipad ang lahat. Ang isang malaking pagtitipon ng mga tao sa gayon ay dumiretso sa kagubatan. Kabanata 1628. Si Joel at ang kanyang kasama ay naghintay sa isang bundok na malayo sa mahabang panahon. Baka sa mukha ni Joel ang pananibik nang makita niya si Jackie at ang iba pa na lumilipad paakyat sa kagubatan. Mabuti, napakabuti niyan. Talagang nagtitipon sila doon. Haha, totoo naman eh. Pinatay namin ang dalawa sa kanilang mga tao at may kasama kaming ilang hostage. Hindi sila mangangahas na magsinungaling sa atin. Malamig nang umiti si Lily habang nakatingin sa kagubatan na nasa harapan nila. Namumulang mga mata, mahinang bamulong, nandito ako, Lance, sa mismong kagubatan na ito. Pakisabi sa nanay mo na buhay ka pa. Nandito ka pa rin sa kagubatan na ito, tama ba? Siguradong naligaw ka at hindi mo mahanap ang iyong daan palabas, tama ba? Dapat iyon na. Nang mapansin ang masamang kalooban ni Lily, naiinip na bumauntong hininga si Joel, huwag kang bumauntong hininga, malamang matagal nang namatay ang panganay mo. Alam ko ang tungkol sa binatang iyon, at siya ay medyo may talino. Kung hindi pa bumangon si Jackie at hindi napunta ang anak mo sa ganoong impyerno, ang anak mo ang susunod sa linya para sa Family Master title. Alalahanin ang direksyon kung saan sila lumipad, at susundan natin sila. Sa panahong iyon, karamihan sa inyo ay lilipad sa ibaba ng mga puno habang dalawa sa amin ang lumilipad ng mas mataas kaysa sa mga puno upang palihim na pagmasdan ang mga direksyon na kanilang nilipad. Kapag narating namin ang lugar kung saan hindi kami maaaring lumipad, ang mga miyembro ng pamilyang kanluran ay mag-iiwan ng mga marka para sa amin. Walang magkakamali kung pupunta tayo sa direksyon na iyon. Walang pakialam nang umiti si Joel, at kailangan niyang hanggan ang karunungan ni Lily. Nakangiti siyang nagsalita, "Ikasyam na ginang, alam mo ba kung bakit ikaw lang ang dinala ko at hindi ang iba kong asawa sa pagkakataong ito? Ikaw kasi ang pinakamatalino sa kanila. Hindi lamang ang 8 matandang babae na iyon ang matanda, ngunit ang mga ito ay sobrang siksik din. Walang silbi ang pagdadala sa kanila, at ikaw lang ang makakatulong sa akin." Ganun ba? Sinadya ni Lily na tumingin kay Joel ng malandi at sinabing, "Kailangan mo akong tulungan sa pagpatay sa batang iyon, si Jackie, sa sandaling makapasok ka sa pinakamataas na antas ng Diyos. Ang tanging hiling ko lang sa buhay na ito ay makita ang lalaking iyon na namamatay sa harapan ko.
Haha, huwag kang mag-alala. Talagang magsisikap akong makalusot para makatulong akong patayin ang lalaking iyon para sa iyo. Nakangiting sinulyapan ni Joel ang mga bihag sa tabi niya at sumimangot, sa kabutihang palad, nakaisip ng paraan ang aking sinta at pinanatili ang ilang tao bilang aming mga bihag. Kung hindi, wala tayong magagawa sa pamilyang kanluran kung hindi sila mag-iiwan ng anumang marka bilang mga pahiwatig para sa atin pagkatapos nilang pumasok. Malapit na ang oras. Maaari na nating simulan ang ating paglalakbay ngayon. Paalala ni Lily habang nakatingin sa harapan. Tumango si Joel. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, lumipad ang lahat patungo sa labas ng Misty Forest. Gayunpaman, pagkatapos lumipad ng medyo malayo, natuklasan nila ang isa pang grupo ng mga tao na naglalakbay patungo sa parehong lugar mula sa ibang direksyon. Napakunot ang noo ni Joel nang makita niya ito. Bilis, tingnan mo doon. Bakit may ibang grupo ng mga tao? Nakasimangot din si Lily at nagsalita na medyo naguguluhan, anong nangyayari? Iyan ay isang malaking bilang ng mga tao. The Asterisk Man ito. May backup na plano ba si Jackie at ang iba pa para patayin tayo dito? Ipinaalam ba ng pamilyang West si Jackie at ang iba pa na hindi pinapansin ang buhay ng mga taong ito? Kasabay nito, natuklasan din ni Matthew at ng iba pa ang grupo ni Joel na lumilipad palabas mula sa kabilang direksyon. Anong nangyayari? Bakit may ibang grupo ng mga tao? Sila ba yung mga taong late na dumating? Kabanata 1629. Sumimangot si Matthew at mukhang alerto, ayaw niyang matuklasan dahil mahihirapan lang siya. Imposible yan. Hindi aalis si Jackie at ang iba pa kung wala ang lahat sila ay nangako. Mula sa kanilang kasuotan, sila ay dapat na mga tao mula sa Cloud Sky Sect. Nakatingin sa malayo si Elder Mosley at nakahinga ng maluwag nang makita niya ang paningin. Nagtanong ako ng ilang balita kamakailan, at itong Cloud Sky Sect ay ang kaaway ng White Family. Pumunta tayo sa kanila. Mukhang palihim din nilang sinusundan ang iba, at maaaring may ilang hostage sila mula sa maliliit na pamilya tulad natin. Natahimik si Matthew at ang iba nang marinig nila ang sinabi ni Elder Mosley Silly. Napangiti na rin si Matthew. Dahil kalaban natin sila, magiging kakampi tayo. Haha, magkakilala tayo. Darating na sila. Darating na sila. Papalapit sila sa atin maging alerto, lahat. Alerto si Joel nang mabilis silang lumapit sa bakanteng lupain sa labas ng Misty Forest. Ang mga miyembro ng Cloud Sky Sect ay umaasa rin sa napaka-alerto na paraan. Sino kayong mga tao? Pasigaw na tanong ni Joel kay Matthew at sa iba pa matapos silang huminto sa di kalayuan. Haha, hindi na kailangang magpanik, magkaibigan tayo. Tumawa ng malakas si Matthew bago siya nagsimulang magpakilala. Hindi mo pa kami nakikita, pero narinig namin ang tungkol sa inyo. Hayaan akong magpakilala. Kami ay puwersa mula sa dagat. Noong pumunta si Jackie at ang iba sa Black Windy Island, nag-away kami niyan. Nagresulta sa pagkamatay ng marami sa ating mga tao. Dahil doon, kami ang mga kaaway ng pamilyang puti. Nandito kami sa pagkakataong ito dahil sa pinaka-Diyos na antas, kaya't nagiging magkapanalig kami. Natahimik si Joel nang marinig niya ito. Nakikita ko. Kayo ang aming mga kaibigan mula sa dagat. Mukhang marami kang tao, at dapat nasa 70 hanggang 80,000 ka. Sok. Hindi ko napagtanto na may ganoong kalaking puwersa sa mga karagatan. Haha, maraming puwersa sa ating mga dagat, at karamihan sa kanila ay sumusunod sa atin, ang Hall of Divine Royal. Gayunpaman, nawalan kami ng maraming mga master sa panahon ng pakikipaglaban namin sa pamilyang White at sa iba pang mga pamilya. Nabawasan nito ang bilang ng aming mga amo, at hindi na namin kayang makipaglaban sa pamilyang White ngayon. Tawa ng tawa si Matthew. Alam kong may matinding sama ng loob kayo sa pamilyang White, kaya sa palagay ko ay magkakasama tayong makapasok sa kagubatan na ito. Tumango si Joel. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ng detalyado ang mga tao ng kabilang partido bago sinabing, bagaman mayroon kang isang malaking grupo ng mga tao, at hindi marami sa kanila ang nasa tunay na antas ng Diyos, may potensyal pa rin. Tara na, hindi natin maaaring ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng ating oras dito. Magiging mahirap kung mawawala sila dito. Tama na yan. Tara na, at mag-uusap tayo sa daan. Gayunpaman, may maliit na posibilidad na mawala ang mga ito. Ilang hostage ang nahuli namin dito, at ang ilan sa mga taong naglalakbay sa harap namin ay mag-iiwan ng mga marka para sa amin. Wika ng nakangisi na si Matthew. Nagkataon lang. Marami rin kaming mga hostage na kasama namin dito. Haha. Totoong pareho ang iniisip ng mga dakilang isip. Pareho tayo ng naisip. Tumawa din ng malakas si Joel. Hindi nagtagal ay lumipad ang grupo at pumasok sa malawak na kagubatan. Kabanata 1630.
Si Jackie at ang iba ay walang ideya sa sandaling ito na dalawang malalaking puwersa ang sumunod sa kanila sa kagubatan. Matapos lumipad ang grupo ng mga tao sa loob ng humigit kumulang 2 oras, sa wakas ay nakarating sila sa lugar kung saan matatagpuan ang pink na ambon. Nang makarating sila sa lugar na ito, natuklasan ni Jackie na ang kanyang chi ay naging disoriented dahil naging mahirap para sa kanya na kontrolin ang kanyang chi. Agad namang nakontrol ni Jackie at ng iba pa ang lumilipad nilang espada para tumigil bago sila bumaba sa kagubatan. Ang malabong pink na ambon na ito ay mukhang kakaiba ngunit medyo maganda. Dapat hindi sila nakakapinsala sa mga tao, tama ba? Curious na wika ni Selena habang nakatingin sa ambon sa harapan nila. Huwag kang mag-alala Ate Selena. Ang ambon sa harap natin ay ganap na hindi nakakapinsala sa mga tao. Sagot ni Daniela habang naglalakad. Siyempre, medyo manipis pa rin ang ambon dito at lalakas pa ito kapag lumalalim tayo, kaya baka maliga tayo o hindi na tayo makahanap ng daan palabas. Maririnig mula sa kagubatan na nasa harapan nila ang tuloy-tuloy na ungol ng mga halimaw na hayop. Mula sa mahinang ungol, tila ang mga halimaw na hayop na ito ay may napakataas na husay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, napakaraming tao sa kanilang hanay, at kasama nila ang mga nangungunang master sa buong mundo. Ang gayong mga halimaw na hayop ay walang dapat katakutin. Paglingon sa karamihan, nagsalita si Jackie, lahat, magpahinga tayo ng kalahating oras para mabawi ang iyong chi. Medyo kakaiba ang chi dito, at magagamit lang natin ang masiglang damo para mabawi ang ating sarili. Makalipas ang kalahating oras, bubuksan natin ang landas na may mga sinag ng liwanag mula sa mga bowl ang bato. Sa gayon, ang lahat ay nakaupo nang nakakross ang mga paa at nagpahinga. Matapos magpahinga ng kalahating oras, marami sa kanila ang nagreplenish ng chi sa kanilang katawan. Kinuha ni Jackie at ng iba pa ang mga bowl ang bato bago nila inilagay ang kanilang chi sa mga bowl ang bato. Sa pagpasok ng kanilang chi sa mga bowl ang bato, lumitaw ang mga bahid ng liwanag tulad ng nangyari mga nakaraang araw. Gayunpaman, itinutok ni Jackie at ng iba pa ang mga bahid ng liwanag mula sa bowl ang bato patungo sa pulang ambon sa kanilang harapan upang hindi mahuli ang atensyon ng iba. 1 streak, 2 streak, 3, at 4 na streak. Hindi nagtagal, lumitaw ang 7 guhit ng mga ilaw at nag-interweave sa isa't isa tulad ng isang maliwanag at makulay na bahaghari. Habang ang magkakaugnay na bahid ng liwanag ay sumugod sa kulay rosas na ambon sa kanilang harapan, ang ambon ay naglaho upang ipakita ang isang medyo malaking kalsada. Haha! Mukhang maayos na ang lahat pagkatapos lumitaw ang streak of lights. Tara na! Si Alejandro at ang iba pa ay lalong nasasabik sa paghahayag. Sa ganitong bahid ng liwanag na nangunguna sa daan, hindi magiging ganoon kadali para sa mga halimaw na hayop na salakayin ang lahat. Bukod doon, hindi sila maliligaw dahil dala ni Kevin ang mapa. Naglakad pasulong si Kevin habang nakatingin sa daan sa harap nila at nagsimulang mag-research. May isang bundok na hindi kalayuan sa pasukan sa harap namin. Wala akong ideya kung gaano katagal ang kailangan naming maglakad bago kami makarating sa bundok, ngunit kapag narating na namin ang paanan ng bundok, maaari naming tansyahin kung gaano katagal ang kailangan naming maglakad bago kami makarating sa huling destinasyon batay sa distansya sa mapa. Base sa mapa, may isang bundok na hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan, ngunit hindi nila alam na makakarating lamang sila sa ibaba ng bundok kinabukasan ng hapon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.